Good day to everyone. This is ARBC Devotional from Genesis to Revelation. Today we will be looking at the book of Numbers, which is the fourth book for our fourth devotional. If you have your Bible with you, read with me on Numbers chapter 11, verse 4 to 6. May mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain na gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, kung makakakain man lang sana tayo ng karne. Nung naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda, ng mga pipino, may melon, sibuyas at mga bawang. Pero dito, wala tayong ganang kumain. Nanghihina tayo. Puro mana lang ang ating kinakain. If we will look at the book of Exodus, mababasa natin ang pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin nito sa Ehipto. Hindi lang sila pinalaya ng Diyos, kundi pinangunahan din sila ng Diyos patungo sa lupaing pangako na ibibigay sa kanila. But before they could arrive to the promised land, they need to pass through the wilderness. At alam niyo ba na ang title ng book na ito sa Bibliang Hebreo ay Sa Ilang or In the Wilderness, na kung titignan at susuriin nating mabuti, mas angkop kaysa sa title ng mga bilang na pumapatungkol sa pambungad na salaysay ng pagbibilang lang ng mga tao. Most of the event that happened in this book of Numbers happened in the wilderness. At alam natin na mahirap ang tubig at pagkain sa ilang. Walang grocery store sa daan kung saan pwede silang bumili ng pagkain. And they would have starved to death. But God provided for them. Siya ay nagpapahulog ng tinapay mula sa langit para sa mga Israelita at tinawag ito na mana. Pag binasa natin yung mga preceding verses sa verse 7 to verse 9, dinescribe ng Bible kung ano yung mana na binigay sa mga Israelita. At sinabi dito na ang mana na ito ay parang buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot lang to ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila yon at binabayo nila sa tinatawag nilang lusong. At pagkatapos niluluto nila to sa sa banga at ginagawa nila itong manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis, at hindi lang basta langis, isang mamahaling langis, ang langis ng olibo. Kapag langis ng olibo yung pinag-uusapan, mas sumasarap yung pagkain pag dito niluto. It is also compared to Exodus, it is compared to a wafer made with honey. Yan yung binanggit sa Exodus 16:31. So, dito pa lang makikita natin na nilarawan ng Biblia ang mana hindi bilang isang ordinaryong provision lang, no? Ordinaryo pero isang masarap na klase ng provision. Aakalain mo na mapupuno ng pagpapasalamat ang mga Israelita sa Diyos dahil sa gitna ng araw-araw na kawalan, doon sa ilang, nagbigay ang Diyos ng araw-araw na provision para sa napakaraming tao. Gayon pa man ang mga Israelita ay makasalanan na katulad natin. Bagamat nagpasalamat sila nung una, hindi sila nanatiling nasisiyahan doon sa mana. Sa araw-araw na tapat na pagbibigay ng kabutihan ng Diyos, sila ay nawalan ng kakontentuhan at naghangad ng higit kaysa sa binigay ng Diyos at sila ay napuno ng pagrereklamo. Imbis na magpakumbaba sa paghingi sa Diyos, sila ay nagmataas at nagreklamo sa Diyos. Marami tayong aral na pwedeng makuha sa mga binasa natin, pero hayaan nyo na magbigay lang ako ng 3. So, ang unang aral na pwede nating makita ay ito, ang pagpapasalamat sa araw-araw na provision ng Diyos ay mahalaga at dapat hindi binabaliwala. Gratitude for God's daily provision is essential and should not be neglected. Do we thank God for His daily provision? Not just for physical, but for our spiritual being. Katulad ng mga Israelita, tandaan natin na hindi lang tayo tumanggap ng mana. Though wala na tayong mana na pinupulot sa lupa, tumanggap tayo ng masigit sa mana. Isang tinapay ng buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong nagpapasalamat ba tayo sa Diyos sa binigay na tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo? Siya na nagbibigay hindi lang ng pansamantala at temporal na buhay, kundi pangwalang hanggang buhay. Nagpapasalamat ba tayo sa mga kaparaanan na itinuturo tayo kay Kristo?
Nagpapasalamat ba tayo sa iglesia na naging kagamit-gamit o naging kaparaanan ng Diyos para tayo ay ilapit kay Kristo? O pansinin natin na habang binabaliwala natin ang mga binibigay sa atin ng Diyos, mas lalo nating hinahangad yung mga mapanirang alok ng mundo. Hindi na tayo nagugutom kay Kristo at sa mga kaparaanan ng Diyos dahil busog na tayo sa mga bagay na nandito sa mundo. Pangalawa, ang paghahangad ng makamundong pagnanasa ay maaaring humantong sa kawalang kakontentuhan at kawalan ng pagpapahalaga sa kung ano ang ibinigay ng Diyos. The pursuit of worldly desires can lead to discontentment and a loss of appreciation for what God provides. Pag binabaliwala natin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, tapos tumitingin tayo sa mga bagay na inaalok sa atin ng mundo, nagkakaroon tayo ng discontentment. Nagkakaroon tayo ng worldly enjoyment. At yun parehas ay destructive and very damaging to us. We may not see it now, but it will damage us for sure. Pangatlo, mapanganib ang isipin na mas marunong pa tayo sa Diyos. There is danger when we think we know better than God. Ang pagkakaroon natin ng mga pangangailangan ay pagpapakita na hindi tayo Diyos. Tayo ay tao na nakaasa sa Diyos. Tandaan din natin that God's way are higher than our ways. His wisdom surpasses our understanding. If we remember Proverbs 3:5-6, it reminds us that we should trust in the Lord with all of our hearts and we should not lean on our own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kung susuriin natin ang ating mga buhay, we can ask questions that would help us na magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung may mga panahon ba na mas nakalaan pa o mas nakafocus ka pa sa mga bagay na wala ka kaysa sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, check on that. Makikita mo ang katapatan ng Diyos when you focus more on what God has given you instead of what is lacking or kung ano yung wala ka. Pangalawa, we can also ask questions like, are you craving something that you believe will bring you greater satisfaction? Hinahangad mo ba yung mga tingin mong bagay na magbibigay sa iyo ng mas higit pa na satisfaction? But the question is, kanino mo hinahanap? Saan mo hinahanap yung magpupuno ng yung satisfaction? Pangatlo, are there areas where you question God's wisdom and you think you know better? Kung meron man, dapat isuko natin to sa Diyos. Pangapat, handa ka ba na maghirap para sundin ang Diyos o mas gusto mo yung komportableng pagtalikod sa Diyos? Huwag kang gumaya sa Israelita na hinahangad yung karne kapalit ng pagiging alipin nila uli ng Ehipto. Ito, binigay sa atin ay mana at ito'y patuloy na pagpapasakop sa Diyos. Di bali na mana yung kainin mo, kasama mo yung Diyos, maghirap ka, kasama mo yung Diyos, kaysa yung komportable pero ikaw ay alipin at sisirain din naman. Kung hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa mga mapagbiyayang binigay sa atin ng Diyos at kung hindi tayo magiging mapagbantay sa ating mga hinahangad, we will soon enough see ourselves like the Israelites na sinasabi sa kanilang mga puso na mas mabuti pang bumalik sa pagkaalipin sa Ehipto kaysa maging tagasunod at magpasako kay Kristo. Sana hindi ito yung maging case, sana hindi ito mangyari sa atin. So let us all cultivate trust and thankfulness to God daily, even when it doesn't align with our own desires and understanding. Trust God and be thankful to God. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat. Palagi nyo kaming turuan na maging mapagpasalamat sa lahat ng mga mabubuting provision nyo, lalo na yung mga bagay na binigay nyo sa amin, hindi lang physical, kundi lalo na sa aming spiritual, ang aming Panginoong Hesukristo. Huwag nawa kami maging katulad ng mga Israelita na nagsasabi na mas mabuti pang bumalik sa pagkaalipin sa Ehipto kaysa magpasakop at maging tagasunod ni Kristo. Ito isang malaking kasinungalingan, ito hindi namin dapat yakapin. So help us to really cultivate trust and thankfulness to you who know better than any one of us. To you who are perfect, we pray in Jesus' name. Amen.